liit ng mahula natin eh. 759,000. Shit! Sa bagay, no? Abogado naman tong si Joel Chua. Sa korte na lang kayo magkita nitong si Yorme Isko Moreno. Sasampahan na ho kasi ng asunto yung kontratista doon sa proyekto nitong si Joel Chua dyan sa lungsod ng Maynila. At dito rin ho sa video na to, nako, viral ho ngayon ito sa mundo ng social media. Ang pamangkin nitong si Zaldico. Yan na nga ho ba sinasabi natin? Saan ba naman ho kayo nakakita? Nang kakain lang kayo ng hapunan, magbibil kayo ng 759,000. Pero bago ho lahat ng yung mga kababayan, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan sa magsusumal sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga, medyo hindi ho tayo nakapag-upload kagabi. Maraming naghahanap sa mga kasamahan natin dito sa PH Update. Pero medyo napasarap ho eh. Ika nga, napasarap tayo kahapon. Kaya ito pa lang ho ang unang upload natin. No? Halos sa 24 oras wala ho tayong upload. Ito na ho mga kababayan, rekta na ho tayo dito sa viral na to. Na mga anak ng mga congressman. Ito, pakinggan nyo ho. Pakinggan nyo ho kung gaano sila kayayabang. Kaya tayo, di tayo nagyayabang eh. Kaya yung mga mayayabang dyan, huwag kayo masyadong mayabang. Kasi pagka binalikan kayo ng tadhana, masakit. Okay, huwag mayayabang. Tigilan yung mga kayabangan nyo. Pa naman kayo na yayabang ka, alam mo kung sino. Ito, pakinggan natin ito mga kababayan. Mas mura dito. Talaga? 500. It naman 500k. 500? Yeah. Sure na yun. Sure na. Okay. Nag-aano pa ho sila, naghuhulaan. Sabi ng isa, 500. 500k. Tililing. Ang dami naming natira, guys. Guess the bill. Hindi na natin naubos. So, what's your guess? Dahil nasa Grand Hyatt tayo, feeling ko 350k. Oh, shit. May pa oh shit ka pa ngayon. Oh shit. Diba? Sabay deactivate ng mga account. Oh shit. Diba? Yan ang problema sa mga ang yayabang. Di nyo na nga dapat binibidyohan yung mga ganyang klaseng bagay eh. Sa bagay, kung hindi nyo binidyohan, di wala kami pinapanood ngayon. Tayo naman, di naman tayo naiinggit eh. Meron ho tayong ambag sa kinakain ng mga yan. Tandaan nyo ha, sa bawat Pilipinong nanonood ng video na to, wag ho kayong mainggit sa kanila dahil kung hindi dahil sa atin, di naman makakalamon ng ganyang kamahal yung mga walang yung anak ng mga politiko na yan. Feeling ko din. Maliit na yun, no? Swerte talaga ako palagi eh. Excuse me, anong paper dito? Yes, to. Statement. Alam mo, both tayo mali. Bakit? Alam mo, both tayo mali. Anak ko to, tapos nagbili siya ng 759,000 na hindi pesos. Nako, iluwa mo yan, ibabalik natin yan sa Grand Hyatt. Ang liit ng mahula natin eh. 759,000. Shit! Sabay shit ni Madam. Yan ang problema. Mga kababayan, lahat ho, yung linamon nila na yan, meron ho tayong ambag dyan. Sa lahat ng bag nila, dapat nga pahiram yun eh. Oy, Claudine ko, yung mga bag mo, pahiram mo yan sa sambayan ng Pilipino. Yung mga kababayan natin na nabahaan, gawin mo ng kuswelo de bobo. Papilain mo, tapos kada araw, para naman, maramdaman namin yung tax namin. Pahiram mo sa amin, di ba? Kahit ako, pambabae, susut ko para at least masabi ko na yung tax na binabayaran ko. Ito na yon. Ramdam ko na. Nasa balikat ko na yung tax. Panik ako, shit. Ako din. Sabay nagpanik. Nanginginig-nginig ka pa. Nanginginig ako sis, Barya. Sorry. Feeling ko mas mura. Barya lang daw ho yung 759,000 pesos. My goodness. So, oo, talagang barya yan. Diba? Barya yan. Kung yung tatay mo, may-ari ng high tone construction. Kung yung tito mo, siya ang chairperson ng Committee on Appropriation. Barya lang talaga yung 759,000 na yan. Wala mong kwenta yan eh. Pero hindi ho natin lubos maisip paano nung umabot ng ganong kama. Anong kinain nyo? Ginto? Anong ginto? Linalamo nyo ginto?
Mawalang niya kayo. Ngayon, deactivated na. Yan ang sinasabi ko. Kaya tayo dito sa PH Update, di tayo nagyayabang. Mahirap na kasi. Di ba, ika nga, yung maraming naghihirap na mga Pilipino. Kahit nga sa pamilya, di ba? Maraming naghihirap na pamilya. Tapos mag-aangas ka na ganon. O wag ganon. Pangit po yun mga kababayan. Di ba? Nakalubog pa yung ibang bahagi ng Pilipinas dahil sa mga flood control na gawa nung kumpanya ng mga tito tatay mo. Di ba? Sinasabi, di umano, mga falsifikado yung gawa nila. Yung dinaya nila yung materyales, di umano. Ha? Di umano. Kasi kung di dinaya ang materyales, dyan sa Bicol, malamang sa malamang, hindi ganyan katindi ang baha pagka nagkakaroon ng bagyo, pero matindi ho talaga ang baha mga kababayan. Ayun na nga, rekta na ho tayo dito sa ano. Dito na ba tayo kay Yorme Isko Moreno? O meron ho kasing mabigat na ika nga presko yung dalawang unggoy dyan sa House of Representatives kahapon eh. Gusto kong pasadahan to eh, di ba? Pasadahan ho natin, pasadahan ho kaya natin. Okay, pasadahan na muna natin. Hindi, kay Yorme na muna tapos lipat tayo doon. Game. We are stating on things that we need to do Yan. to protect the interests of the people of Manila Good job, Yorme. and Good its job. property Saludo, Yorme. under the supervision, authority, and management by yours truly. As you all know, last week we were caught in surprise of an incident in Rasak, Santa Cruz, Manila. With that, through the weekend and holidays, your city government officials have conducted thorough investigation. And we have made a decision to pursue legal means against a corporation doing business in the city of Manila and abusing their business practice and doing unlawful business practice in the city of Manila. Now, today the city government of Manila will be filing criminal charges against contractor Jersey Construction and Supply, represented by its general manager Jess R. Mahusay, for illegal construction of the Centro Comunidad de Santa Cruz project within the Rizal Avenue Sports Athletic Complex, or commonly known as RASAC. The following criminal charges will be filed against the contractor. Yan. First case to be filed: special cases of malicious mischief under Article 328 of the Revised Penal Code as amended, for causing damage for RASAC facilities, including the satellite office of the city government, police outpost, daycare center, performance stage, among others. Complaint to be filed before the city prosecutor's office by the City General Services Office. Second case: unlawful demolition and construction without necessary permit
in violation of the National Building Code of the Philippines. On what ground? Demolishing the RASAC covered courts and other government structures therein without securing necessary demolition permit from the city building official, which is a clear violation of the National Building Code. Started constructing the multipurpose project without coordinating with the local government of Manila as instructed by the local government code. And if I may share some particular section of the local government code violated, Section 26 and Section 27 of the local government code, RA 7160. And for failing to secure building permit from the city building official, Nako. which is again a clear violation of the National Building Code. Complaint to be filed by before the City Prosecutor's Office by Department of Engineering and Public Works of City of Manila. Third case, unauthorized taking of government facility in violation of the Republic Act number 10344 or 10344 or the Risk Reduction and Preparedness Equipment Protection Act for demolishing the RASAC facility, which has been an important location for evacuation and humanitarian purposes. The same facility is used as evacuation centers or center in times of disasters, fires, and other calamities. And as you all know also, if I may refresh your memory, it was utilized during the time of pandemic for our homeless individual exposed to COVID-19 in the streets of Manila. Complaint to be filed before the City Prosecutor's Office by the Manila City Disaster Risk Reduction and Management Office or NCDRRMO. Pangapat, the civil aspect of the crimes mentioned above will be filed separately. The City Government of Manila has filed a demand letter to JLC Construction and Supply Incorporated for illegally demolishing or demolished government structures and facility which is owned by the city government of Manila. And at the time of construction, especially at the time of Mayor Alfredo S. Lee, the value of it is 10.4 million pesos. I have here the certification, which will furnish you a copy of this following certification later on. This is to certify that based on our official records, the Rizal Covered Court located in Alvarez Street, Santa Cruz, Manila has a net book value of 10,441,796.60 as of August 22, 2005. Issued this 22nd day, August 2025, City of Manila. Signed, Assistant City Accountant, Officer in Charge, Jonathan Galorio. Another certification from OBO, Office of the Building Official.
This is to certify that no record of building permit was issued under the name Jersey Construction and Supply for the project construction of multipurpose building Centro Comunidad de Santa Cruz, Manila City, Phase 1, located at Rizal Avenue, corner Alvarez Street, Manila. As stated in the National Building Code of the Philippines, Presidential Decree number 1096, Chapter 3, Permits and Inspection, Section 301 of the Building Permits. No person, firm, or corporation, including any agency or instrumentality of government, shall erect, construct, alter, repair, move, convert, or demolish any building or structure or cause the same to be done without first obtaining a building permit, therefore from the building official assigned in the place where the subject building is located or the building work is to be done. Signed, Manila Building Official, Rogelio Vicente. This is the certification. By the city accountant. You know. Third certification. This is to certify that no record of demolition permit was issued under the name GLC Construction and Supply for the project construction of multipurpose building Centro Comunidad de Santa Cruz, Manila, Phase 1, located at Rizal Avenue, corner Alvarez Street, Manila, by this office. As stated, the same in the National Building Code of the Philippines, Presidential Decree number 1096, Chapter 3, Permits and Inspection, Section 301 of the Building Permits. No person, firm, or corporation, including any agency or instrumentality of the government, shall erect, construct, alter, repair. Ayun na nga mga kababayan, tapusin na ho natin yung video na yun, itong si Yorme, no? Dito na ho tayo sa naging press con kahapon, itong dalawang unggoy na to. Itong si Benny Abante at itong si Terry Redon, yung isa sa mga aso nitong si nitong si Saldico. Pakinggan ho muna natin itong kumbaga tingnan ho natin ang kaibahan ng mga Duterte dito sa mga anak ng mga congressman. Oy, Benny Abante, panoorin mo to. Anak ka ng presidente, kapatid ka ng VP, mayor at congressman, pero kailangan mo magbenta ng deodorant sa TikTok with matching actual application of deodorant sa kilikili mo because sayang ang pera para may pambili ka ng luho. Yung anak. Ayun na nga mga kababayan, yun ho ang tagpo nung binabasa nitong si Benny Abante. Yung post ata ni Ma'am Kifi yun about doon sa pagbebenta ng deodorant nitong si Ma'am Kitty Duterte. Dito ho natin makikita mga kababayan na itong mga Duterte na to napakalayo kung ikukumpara natin dito kay Claudinco, doon sa mga anak nitong mga congressman na to, sa mga anak nitong si Dong Gonzales. Wala ho silang ganong mamahaling bag, magbibil ka ng 759,000 sa isang gabing kainan lang. Yung Kitty Duterte nag-tutorial kung paano mag-apply ng deodorant para makabenta ng produkto. Hindi kagaya nitong mga anak ng congressman na to, di ba? Hindi kagaya itong mga kamag-anak ng mga congressman na to. Nakita nyo mga kababayan, marami pa ho tayong bidyong papanoorin kaugnay dito sa mga karangyaang buhay nitong si Claudinco. Pero yan na po muna ngayon dahil kailangan na ho nating rumekta dito sa mga walang yang congressman na to dyan sa House of Representatives. Okay? Magandang umaga po. Maraming salamat po sa
pagpunta Siya na to, sa press conference po na Bicol ito. Saro. Siguro very important lang po at this point no, na i-announce ka natin na tuloy po yung House Infrastructure Committee hearing sa September 2. Magsisimula po ito ng 9 a.m. Sa darating pong Martes. Nangyari, bakit hindi nyo sabayan si Sendante? Walang manunood sa ano nyo, no? Sa hearing nyo, no? I-on nyo yung comment section, i-on nyo yung live chat para makita natin talaga kung epektibo yung ginagawa nyong kababuyan dyan sa house, ha? On nyo yung comment section, on nyo yung live chat para maramdaman nyo yung mapagmamahal na sambayan ng Pilipino sa inyo. At lahat po Etong si Terry Redon, huli na sa party. Eh. Brad, nung 19th Congress ang party. Dito sa 20th Congress, wala ng party, tapos na. Ang trabaho mo lang dyan, magpakaaso kay Zaldico. Yun na lang, wala na. ng mga kailangan imbitahan ng mga resource persons. Kasama po dyan yung pong official DOM ng Department of Public Works and Highways, yung pong lahat ng makontratista na binabanggit po ng Pangulo. Dito po sa talaga po nakakuha ng malalaking mga flood control projects. No? Iimbitahan din po natin yung Sims Construction Trading, yung pong itinuturo po na kontratista ng ghost projects sa Bulacan. Imbitahan din po natin yung iba pa hong mga ahensya ng gobyerno na makapagbigay. Alam ko na plano nyo. Alam ko na plano nyo. Kayo dyan sa house. Ang gagawin nyo, iko-contempt nyo lahat ng mga kontraktor dyan sa House of Representatives para hindi sila makadalo sa mga susunod na pagdinig dyan sa Senado. Ika nga, basa na natin. Papunta pa lang kayo, nakita na namin yung mga magnanakaw dyan sa House of Representatives, Brad. Kaya po ng konteksto dito po sa proseso ng pagkakaroon po ng mga proyekto ng gobyerno. So kasama ho dyan po yung GPPB, which is the Government Procurement Board, at yung pong PICAB, yung po nag-accredit po ng mga kontratista. Very important siguro na maglinaw ho sila dahil meron pong fresh allegation from the Senate na even po yung accreditation daw po ng mga kontratista ay bat-bat daw po ng katiwalian. So, yan po yung mga inaasahan ho natin pagdating po ng araw po na yun. Salamat po, sirs. At ito, kagabi pa ho ito nag-express ng intention to ask questions for today. Haji Camino from Brigada News. Good morning. Thank you. Good morning po, Kong Benny and Kong Terry. Unahin ko lang po muna si Kong Benny. Yesterday po ay nagsimula na nga din po yung hearing o briefing ng House Committee on Human Rights dun po sa kaso ng mga missing sabongeros. Ang focus ko lang po siguro yung dun sa 18 na policemen po na nabanggit. Parang may sinabi po yung NAPOLCOM na it appears. Tingnan nyo, nakikita nyo ho bang paano nila gustong paglaruan yung narrative? Ang napakainit na issue, flood control. Pinipilit nilang ilihis papunta dito sa mga missing sabongero. Wala kang pakialam dyan sa mga missing sabongero na yan. Wala kang pakialam dyan. Anak ng tokwa, buhay nila yan. Nagsugal sila, nandaya sila, nagurgur sila. Ginusto nila yan. Yung paraan ng pagkakakuha sa kanila, pagkakagurgur sa kanila, nandyan yung DOJ, nandyan si Remulla, ginagawa niya na trabaho. Pero pati ba naman kayo dyan sa House of Representatives, ang daming mga urgent issue na dapat na pag-usapan, yan ang tatalakayin nyo. Kung di ba naman kayo mga kalahating mga meron pong ilan sa kanila na connected po talaga doon sa drug war ng administrasyong Duterte. Brad, kagabi mo pinag-isipan yung tanong na yan, no? O kagabi pa sinend sa'yo para maitanong mo. Sarap mong kutusan. Elaborate nga po ito, Kong Benny. And do you think sa mga nabanggit po kahapon, posible po kayang may pattern na po talaga or may connection yung kaso ng missing sabongeros doon po sa drug war? Thank you. Yes, in fact, nabanggit po ito ng CIDG na talagang mayroong mga ilang kapulisan natin among the 18 na naging involved din sa reward system ng war on drugs. Now, atin pong bubisiin yan, no? Sapagkat ang next na gagawin natin is Quadcom na after this, no? Ibig sabihin, talagang sinabi ko sa kahapon na sa Quadcom, diretsong hearing na ito. So they will take an oath. So, gusto nating malaman ang talagang ang ilan sa kapulisan na nasa kustiya ngayon ng ating Philippine National Police ang naging involved sa reward system ng war on drugs ng araw.
And hindi ko sinabi na meron. Sila mismo ang nagsabi na meron. Sila mismo ang nagsabi niyan. Does this mean, Kong Benny, na yung mga involved na policemen, like for example, kahit na yung mga nasa under preventive... Pero tingnan ko kagago, di ba? Ang issue flood control, dinadala nila sa mga missing sa bungir. Mga siraulo kayo. Di ba? Hindi naman yan si Sir. Yung mga, kung sino man nakaisip ng kabalbalan na yan, di ba? Hindi ikaw, Sir. Ikaw, nagpapagamit ka lang naman eh. Di ba, Sir? Oo. Yung mga tanong mo, alam naman namin kargado yan. Alam nyo naman, pinag-uusapan, flood control, yung mga nalilink, mga congressman. Ang tatanong nyo, nawawalang sa bungero. Kung di ba naman kayo mga, di ba? Wala ikaw yung na mag-comment nun, mga kababayan. Suspension na 12 and yung 6 po na na-dismiss ay iimbitahan doon sa Quadcom hearing. We are going to invite lahat yan, no? Ang involved na implicate sa missing sa bungeros. Kasi bakit kahapon, sinabi ko nga kahapon na this committee is quite disappointed, no? Sapagkat parang walang nangyayari sa investigasyon. Although, andyan ang DOJ, andyan ang CIDG, andyan ng... Alam mo bakit walang nangyayari? Kasi kayo na lang hinihintay. Kayo kasi ang pinakamalupit pagdating diyan sa mga ganyang klaseng walang kwentang investigasyon. Kailangan namin ng Quadcom para sa mga ganyang klaseng investigasyon, di ba? Wala namang yan eh. Hindi, ika nga nila kayo lang ang makakapagbigay linaw dyan sa mga issue na yan. Kung wala kayo, wala eh. Hindi kami hindi namin makikita ang mustisya dyan sa issue na yan. Pero pagka kayo nagsumalansan yan, talagang ika nga magiging pulido yan, di ba? Basta maililing sa Duterte, yun ang number 1 dyan. Ang NAPOLCOM, no? That are actually investigating. So, lalo natin makikita po ito when we have the Quadcom. No? Sapagkat gusto natin talaga makita na itong mga rogue policemen na ito, na under preventive suspension, ang iba na-dismiss na, ang iba exonerated pa. So we'd like to find out kung ano talaga itong mga to. May schedule na po ba, Kong, ng pagsisimula ng Quadcom? Magkakaroon kami ng meeting ng mga kasamahan ko next week, kung kailan namin sisimulan ang Quadcom hearing, but definitely it will be in the month of September. Mm-hmm. Si Kong Terry, baka po may thoughts po muna bago yung question ko. Well, very important po talaga na isang major pillar po itong Quad Committee na magtuloy-tuloy po ito. Kasi syempre, yung usapin po ng missing sa bungeros, usapin po talaga yan ng pagpapanagot at usapin din po yan ng hustisya. Meron ba kayong kapangyarihan para mapanagot? Hindi, wala kayong kapangyarihan. Ang makakagawa ng pananagot, DOJ at NBI. Ang gagawin nyo dyan, puro publicity stunt. Ang gagawin nyo dyan, ililihis nyo yung issue from, sa bagay, di nyo pala magagawa yun. Nagmumukha lang kayo katatawanan sa sambayan ng Pilipino. Di nyo pa nga inuumpisan, pinagmumura na kayo ng ating mga kababayan eh. Ang issue nila, yung mga kongresistang kontratista. Ang issue nila, yung mga putok sa luho. Hindi putok sa buho ha. Putok sa luho ng mga anak ng mga kamag-anak ng mga congressman. Yan ang issue natin, Brad. Yung baha ang issue natin, Brad. Hindi ang mga missing sa bungero. Kung nasaan man ngayon yung mga missing sa bungero na yun, malangit nawa, di ba? Ganun lang naman yun. Ang issue ngayon, yung mga buhay. Yung mga inapeperwisyo sa pagnanakaw ng mga kasama nyo dyan sa house. Yun ang issue natin dito, Brad. Hindi natin issue yung mga missing sa bungero na ayaan nyo na si Remulla dyan. Ang issue natin, yung tipong walang bagyo, habagat, amihan, o kung anong ulan man yan. Pagka bumaba, baha, yun ang problema. Problema ng mga buhay ang pag-usapan natin. Hindi yung problema ng mga namayapa na yun. Wala naman kayong kapangyarihan para para lamang makita namin kung ano rekomendasyon ng Quadcom na yan. Para lamang maikonekta sa mga Duterte yung issue ng mga missing sa anak ng tokwa. Si Duterte na sa dahig Netherlands na. Ano pa ba? Ano pa bang kulang? Pambihira o kahit anong paninira. Anak ng tokwa, EJK na nga yun. Di pa kayo pinapaniwalaan. Missing sa bungero pa. Kasi sa totoo lang, meron po talagang mga pamilyang up until today, hinahanap po nila
ang kanila pong mga mahal sa buhay. No? Ibig sabihin, whatever you feel about how they did their lives, no? Very important po talaga na hindi ginagawa po yung mga ganyang bagay at kung ginawa man na kung sino man pong tao, pulis man yan, mataas na tao sa sektor ng pagsasabong, dapat po silang mapanagot. Okay. Kay Kong Terry po, in previous Facebook posts po, Kong Terry, meron po kayong mga ibinunyag na ilan po dun sa, especially yung mga in-inspection po na projects ni Pangulong Bongbong Marcos na sinasabing substandard and yung ghost flood control projects ay apparently mukhang lumalabas na hindi po congressional insertions but originated. Oh, hindi daw congressional insertion. Walang kasalanan ng House of... Brad, tanong mo pa lang, alam ko na ano ka eh. Alam ko na kargado ka eh. Po doon sa National Expenditure Program. Can you elaborate first on this? Huwag tayo maggaguhan dito Brad Yung sa NEP pa lang, tinatrabaho na ng mga magnanakaw kung anong tatargetin nilang project. Hindi kailangan ng insertion dyan sa BICAM, dyan sa committee level, dyan sa Committee on Appropriation. Sa Malacanang pa lang, pag si-send pa lang, mula sa Malacanang, papunta sa House of Representatives, nakalatag na ang mangyayaring nakawan. Huwag nyo kami lokohin, Brad. Nangya kayo, kahit, yan ang problema sa inyo eh. Kala nyo pagka nagpa-press con kayo ng ganyan, automatic maniniwala na sambayan na sa inyo. Mali kayo dyan. Tama po yung binabanggit po ninyo. So, yung lahat po ng mga napuntahan ng Pangulo na tinatawag niyang ghost, yung isang proyekto po yun. At pangalawa, yung dalawang substandard po na mga proyekto na nakita niya in Kalumpit at yung pong ghost project sa Baliwag, Bulacan. Lahat po ito ay nakalagay sa National Expenditure Program at nagtuloy-tuloy. Walang problema dyan. Walang problema. Nakalagay sa NEP. Naisingit sa BICAM. Wala tayong problema dyan. Alam nyo ano issue dito? Ang issue dito, ang yayaman ng mga anak ng mga congressman. Buisit ka rin doon. Ang issue dito, habang yung tao lubog sa baha, kung ano-anong pinag-aatupag nyo dyan sa house. Yun ang issue dito. Habang yung mga ordinaryong Pilipino hindi makalabas sa bahay nila dahil lubog yung harapan ng bahay nila, ang inaatupag nyo, paninira sa mga Duterte. Okay, pagpalagay na natin, nasa National Expenditure Program yan. Galing sa Malacanang yan. Hindi insertion yan, hindi tiranabaho sa BICAM yan. Pagpalagay na natin. Pero hindi ho ba kayo magagalit dyan sa House? Hindi ho ba yun ang pagtutuunan natin ng pansin? Alamin natin kung sino kumita? Kanino distrito yan? Kausapin natin yung congressman. Hindi pa ganon? Kaya pala ngayon ko lang nakita to kasi abubwisit lang po sa General Appropriations Act. No? So, ibig sabihin, these projects were originated as a DPWH proposal. It was never a proposal from Congress. Hey, tigilan mo kami, Brad. Never proposed by Congress. Hindi yun. Bahala ka nga dyan rin. Nor was it a proposal from the Senate. Siyempre, very important po yung distinction na ito kasi nga, supposedly po ang sinasabi ni Secretary Bonoan, pagka po DPWH proposal, supposedly, ito po ay fully vetted already with corresponding feasibility studies. Ibig sabihin, talagang from every standpoint, technical, financial standpoint, napag-aralan na po ito ng DPWH. Pero nakita ho natin ngayon na even NEP-originated projects can actually be subject to ghost projects and substandard projects. So, ibig sabihin, talagang lahat po ng mga tipo ng mga proyekto, whether NEP-originated or congressional initiative-originated projects, dapat po masilip at masiyasat po ng House Infrastructure Committee. Of course, these are 2 or 3 lang po doon sa mga projects. Pero ano pong posibleng impact po nito, Kong Terry, lalo na doon sa mga nagdududa po sa House of Representatives pagdating sa sinasabing insertions nga po at kumbaga pagdating doon sa issue ng flood control projects since lumalabas na sa NEP nga po ito nanggaling at hindi naman po sa Kongreso?
again, ayaw talaga natin i-conflate yung usapin ng congressional initiatives, no? At yung pong mga tinatawag na usapin po sa flood control projects. Ang gusto natin sabihin, whether it is a NEP-originated project, whether it is a congressional initiative-originated project, pagka po ginost po ninyo yan, pagka po ginawa po ninyo nga substandard yan, meron po dapat itong aktual na pananagutan sa batas, no? Ibig sabihin, siyempre, katulad na binabanggit na iba, pagka congressional initiative, baka mas malinaw ho na meron ng actual liability ho, yung legislator, whether congressman o senator, kasi sila ho yung nagpo-post ito. So, kailangan natin malaman doon, for example, kung nung po bang pinopose ito, meron na po itong actual studies, no? Or feasibility studies nung in-insert po ito. Pero, again, irrespective of however it was originated, kung mali, sablay, ghost, yung pong implementation, meron pong mga tao na dapat pong managot dahil pera po ng bayan yun. Last point na lang po, Kong. Naalala ko lang po nung press conference din po ni Deputy Speaker Ronnie Puno. May binabanggit po siya tungkol sa PhilHealth din, yung pondo ng PhilHealth at saka nung sa Department of Education. Tapos yun nga po yung sa realignment sa issue. Since marami nga po yung kumukutya dun sa House of Representatives patungkol nga po dito at sabi nyo nga po wala namang basehan yung mga ibinabato sa Kamara. Palagay po ninyo, saan po ba galing yung mga realignments na binabanggit? Well, to be very clear, alam po ninyo, yung pong mga line item, hindi ho nagsisinungaling yun eh. So there's a line item at the NEP level, which is the executive proposal. There is a line item at the level of the House General Appropriations Bill. There is a line item at the level of the Senate version of a General Appropriations Bill. And there is a line item at the level of the BICAM. Ang kailangan lang naman ho talaga, tilad-tila rin ho natin eh, yung pong mga line items na yon. Sabi ho ng iba, physically impossible po na gawin daw po yun o na ng kung sino man tao. Hindi ho yung totoo. Actually, the person that is accusing Congress or Senate making the insertions should actually do the work. Kasi ang totoo naman ho, the staff of DBM, the staff of Appropriations in the Finance Committee, they are the exact same persons that placed these line items there. So, kumbaga, makikita ho natin when we make a comparison. Which is why I think si Congressman Valeriano of Manila has been calling on the DBM to actually release a variance report, no, para makita ho natin yung pagkakaiba talaga. It's basically just a table in Excel. No, yung itsura, ano yung itsura ng NEP, ano yung itsura ng GAB, ano ho yung itsura ng BICAM. Para makita ho natin at which level were there actual changes in the line items. No? Kasi pag nakita ho yun, madali ho makita yon. Kung sino ho talaga yung nagdagdag, nagtapyas, nagtagpas po ng pondo ng Department of Education at ng PhilHealth. Maraming salamat po. Salamat, Haji. Next is Tina. Doon pa lang ho pala talagang solidong-solido na nailatag na itong dalawang unggoy na to kung anong aasahan natin sa papalapit na Septyembre dito kay House of Representatives. Alam na ho natin, ang gagawin lang ho nila puro kababuyan at kalokohan. So Luis, maraming salamat ho. Mag-ingat ho kayo lahat. Halinad ng Pilipinas.